Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy na mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda, ayuda, ayuda. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Pag ikaw ay na-appoint bilang isang secretary, yung mga first 6 months to 1 year, nag-aaral ka pa lang yan. 24 months na lang si Presidente. Kung magpapalit-palit pa siya, ano pa magagawa? Kaya ibig niyong sabihin, Mr. Speaker, kahit anong gagawin natin, hindi tataas ang trust rating o... For example, bibigyan na kita. Maraming takot na takot kay BP Sara. Dahil malakas. Ako po, hindi na kailangan mag-impeachment. Hindi na kailangan mag-imbento. Mga madriaga. Ang panalangin ko lang po, sana hindi kaming dalawa yung makulong. Base sa iyong privilege speech at mga sagot, parang nalulungkot naman ako at parang nawawala na kayo ng pag-asa. Ganun ba yung tingin nyo? Walang pag-asa? O meron pa naman 2 taon upang maiangat natin? Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si PBBM, nagulat. Isa-isa ng mga congressman nag-alisan. Nagkagulo na sa kongreso. Malaking gulo to. Base sa impormasyong nakalap natin sa social media, unti-unti nang ginagapang ni Congressman Egay Irice ang mga DDS matapos di umano niyang siraan si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso habang pinupuri niya si Vice President Sara Duterte para manalo. Puro ayuda na lang daw kasi ang ginagawa ng gobyerno. Araw-araw pa daw may inaaway yung spokesperson ng palasyo. Pinagtanggol niya si Vice President Sara kay Yusek Claire Castro. Obvious na obvious kakampi na siya ng mga Duterte, kaya nananakot pa siya sa mga congressman kung ayaw nilang makulong. Bumaliktad sila kay Vice President Sara dahil siya daw ang pinakamalakas na kandidato, mananalo daw ang Duterte. Kaya ito sabay-sabay natin panoorin kung paano si President Bongbong Marcos grabe nagulat. Isa-isa ng mga congressman nag-alisan, nagkagulo na sa kongreso, malaking gulo to. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Honorable Speaker, dear colleagues, it has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind? Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling SONA. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon, na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon.
Subalit sa paligoy-ligoy ng mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Ang pagpuna ay mahalagang bahagi sa isang demokratikong pamahalaan. Hindi ito sagabal sa pamahalaan, kundi isang sandigan upang matiyak na ang bawat polisiya ay tama at higit na para sa nakakarami. At ang salapi ng bayan ay nagagamit sa pagpapaunlad nito. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubha ng malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o bingihan, habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon, at kawalan ng pananagutan. Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation, batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maunawaan ito. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%. 2025 last quarter GDP, 3%. 2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Administrasyong Marcos, ngayon, ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan. From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions, as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto.
Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tag-ulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa ring procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Political issues, unity. Yan ang pangako ng Pangulo bilang susi sa pag-unlad. Ano ang nangyari? Away sa Vice President, awayan sa Senado, damay ang hudikatura, nahati ang mga Pilipino. May dilawan, may pulahan, may DDS, may DDH, nag-iinsultuhan, nagmumurahan, parang ang mga grupo naging kulto ng pare-pareho. Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda, ayuda, ayuda. Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin. 50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, ay awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan 100K. Bahala na kayo kung saan nyo gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap ng 5,000, ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang. Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan
sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa 1 trilyong piso ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. Cover-ups will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa huli, ang tunay na biktima ay hindi ang makapangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin. Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth, sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this persona speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan natin maging tapat sa bayan. Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan. In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga saro para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabuatan na nahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng pinag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo'y naghihirap dito. Sa halip na magmaang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, you can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration. At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magagawa pa. Sa halip na itulak ang hakbang tulad ng CONAS na lalong lamang magpapagulo sa bayan, ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms. Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at mag-ahain ng rekomendasyon
sa susunod na administrasyon, sa kanyang successor, kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution sa isang tunay, malinis at malayang Constitutional Convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan. Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term. Kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito, buong pakumbabakong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan mag-submit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawanan natin. At bukod doon, dapat para mabigyan natin ng political maturity, mayangat natin ang antas ng kamalayan ng ating mga botante, dapat mandatory ang debate sa lahat ng mga kakandidato. Kahit sino ka man, dapat humarap ka sa debate para malaman ng tao ang iyong kakayahan. At least sa Panguluhan, dapat 3 beses magdedebate. Sa pangalawang Panguluhan, dapat 2 beses man lang. Dapat pati senador, dapat pati kongresista, dapat pati mga governor, dapat pati mayor humaharap sa debate upang maiangat natin ang kamalayan ng ating mga botante. At panguli, maaaring magpakumbaba ang ating Pangulo. May mas mahalaga sa pag-aaway. May mas mahalaga sa kapangyarihan. Gaano man nagkasakitan na, dapat ang manguna ay yung kapakanan ng bayan. Dapat manguna na ang Pangulo upang yakapin ang kanyang mga kalaban. Mr. President, sa July 27, taimtim akong makikinig sa iyo. Kasama ang buong sambayanang Pilipino. Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Lahat pwedeng pagsisihan. Lahat pwedeng magkapatawaran. Ang mahalaga, ang katotohanan. At sa huling 24 na buwan ng iyong pamumuno, Mr. President, mag-iwan ka ng kahit isang bagay na maaasahan ng sambayanang Pilipino. Hindi na legacy project ang hinahanap ng bayan. Katotohanan, pananagutan, reforma, at pag-asa. Salamat po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the gentleman from the 4th District of Quezon City, the Honorable Representative Jesus Bong Sisuntay, for his interpellation. The Honorable Bong Suntay is recognized for his interpellation. Thank you very much, Madam Speaker. If our good colleague would allow me to ask a few questions. It's my honor, Madam Speaker. Madam Speaker, nabanggit ho ng ating tagapagsalita sa kanyang privilege speech na nagmula doon sa kataga ng ating Pangulong, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo dahil doon mga nangyaring anomalya na tinamaan ng Kamara, Senado, DPWH, DBM. Nabanggit nyo na ito'y pangako lamang. Bakit nyo ho nasabing pangako lamang ito? Sapagkat hindi po nagkaroon ng makatotohanang investigasyon at paghahanap
ng tunay na mga nangyari dito sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng budget at infrastructure sa ating bansa. Pero hindi ho ba, meron na, dahil sa speech na ito, meron na 15, alam ko, nauna yung 15 na mga contractors na naibanggit, meron rin mga pinangalanan ng mga tao na involved. Hindi ho ba nasimulan ang investigasyon tungkol dito? Sa akin pong palagay ay hindi po naging ganap yung investigation at laging nahihinto yung mga investigasyon. Ang nakukulong lang po yung mga walang kapangyarihan, mga ordinaryong empleyado ng Department of Public Works. Hindi naman po magkakaroon ng pondo ang Department of Public Works para sa flood control at mga maanumalyang proyekto kung hindi ito napondohan dito sa Kongreso. Maliwanag naman po dun sa National Expenditures Program ng ating na isinumite ng Executive Department ng DBM. Wala naman po yung mga proyekto na ito. Ito po ay isiningit. Insertions, diversions at amendments. Ang masama po, napunta ito sa mga ghost projects at mga anomalies projects. Kaya po, kawawa, yung mga maliliit, kumbaga ito po yung mga dilis. Kung nakatikim man ito ng konting biyaya, konti lang. Yun naman po mga kontratista, ito po ay karamihan sa kanila, sa mga nakakausap ko, kung hindi naman ganito ang sistema, paano kami maghahanap buhay? Hindi kami makakakuha ng kontrata. Pero yung mga pangunahing may akda, kung sino yung naglipat-lipat, nagmaniobra, hanggang ngayon po, nagtuturoan pa sila. Yung iba po, nagpapalamig sa Paris. So, kaya nyo po nabanggit na parang hindi makatotohanan ang nagawang investigasyon ay dahil wala pang talagang nakakasuhan o nakukulong? Tama ho ba ito? O yung dapat na totoong managot ay hindi pa napapanagot? Hindi lang po yung pagpapanagot sa mga nagkasala. Unang-una po, kaya bumuo ng Independent Commission for Infrastructure ay upang malaman natin kung paano po yung naging modus operandi upang sa ganon ay maiwasan na ito. At nakita naman natin na kung ano nangyari sa ICI, hindi na ponduhan, hindi na suportahan, kaya nabuwag na lang ng kusa. Ewan ko kung may nakabasa na sa atin sa report nito. Wala pa po. At alam ko po, iisa lang na lang yung, na commissioner yung gumawa ng report na ito at yung dalawa po ay nagbitiw na lamang. Pangalawa, nagkaroon po ng priority legislation ang ating Pangulo. Ito po yung Independent People's Commission na in-overtime natin dito sa Kamara, inaprubahan natin sa komite. Pero nagtataka po ako sa Committee on Rules at Committee on Appropriations, bakit hindi po ito napondohan? Bakit hindi pa inasasalang dito para sa ikalawang pagbasa? Kinalimutan na ba ito? Ano ba, mayroon ba tayong kinakatakutan na ayaw natin ng isang makapangyarihan na mag-iimbestiga dito sa nangyari na ito, na pinakamalaking nakawan? Lilimutin na lang ba natin yung trilyong piso? Charge to experience na lang ba yan ng mamamayang Pilipino? Ngunit di ba itong ICI report ay nasabit na sa Office of the Ombudsman? Sa tingin nyo ba walang mangyayari dito sa ICI report na ito? Mahalaga po na maging transparent yung naging resulta. Pero hindi po nailabas officially ang report ng ICI. Kaya hindi natin malaman kung ano talaga yun. Hindi ko alam kung bakit. Meron bang itinatago? Now, in your opinion, dito sa ating Kamara, should we initiate an inquiry over kung ano yung nangyari dito sa ICI report para malaman natin kung may patutunguhan ito o meron mangyayari? Sa palagay ko po, hindi ito magaganap. Sapagkat ang administrasyon ang supermajority dito at nakita naman natin na yung Infracom na sinimula noon at nung lumalabas na yung mga witness ay hindi na po ay pagpatuloy at sinuspindi na po ang Infracom. Dapat po siguro kung tunay na nais ng 20th Congress na malaman ng buong katotohanan, pwede nating buksan muli ang
ang Infracom, at ipatawag natin ang mga kaukulang ahensya na nag-iimbestiga upang malaman natin ang katotohanan sa mga bagay na ito. Now, nabanggit niyo po kanina that base doon sa SONA message ng ating Pangulo, merong sinimulang mga investigasyon tungkol sa mga proyektong hindi natapos, at nabanggit niyo rin po na dahil dito, umaksyon ang DPWH. May mga lugar na pinuntahan, ininspeksyon, at may mga iba ditong may findings na. Ang unang-unang ginawa ng DPWH ay repasuhin yung mga cost estimate ng mga proyekto. Yung pagripaso ng cost estimate, nabanggit nyo rin, ang bunga nito ay wala nang naging bidding. Pero itong statement nyo na wala nang naging bidding, base ho ba ito sa inyong sariling experience sa inyong distrito, o ito ay nakuha lang natin dahil sa mga nakasulat sa dyaryo? Hindi po, sa halos lahat po. Hindi ko lang alam po kung meron talagang may tinitingnan at tinititigan ang DPWH, pero generally po, ang aking pagkakaalam ay talaga naman pong nabalam ng napakatagal ang bidding. Actually po, bibigyan ko ng isang halimbawa. For example, ang material cost ng asfalto ay 14,000 pesos. Binaba po yan ng DPWH to 4,000. So, nung nagpapabidding, wala naman sumasali. Kaya nga, ngayon po, binalik nila uli sa 14,000. So, Kaya lang hindi po, binalik nila sa 14,000, nasayang yung 5 buwan. So hindi ho ba maganda na yung material cost ay napababa? Di ba yun po ang gusto natin ma-achieve ng mga proyekto, to have a more realistic pricing to it at Alam niyo hindi po, maging overpriced? Alam niyo po, okay sana po kung napababa na makatotohanan. Kaya lang po, for example, yung 4,000 na asfalto, ang presyo, pag kumuha ka na asfalto sa isang asphalt company, mga 8,000. So, lugi pa sa materials. Sa mismong materials, hindi mo pa na ilalatag, hindi pa nagagamit yung mga equipments. Kaya po, hindi natin alam kung bakit, papaano, ito po ay parang, nagkaroon po kasi ng pahayag ng ating Pangulo na dapat pababain ng 50% yung materials cost ng mga proyekto. Binaba ng 50%. Pero bandang uli, nakita naman natin na hindi makatotohanan ito. So, ang Bukod ibig po doon, sabihin, pag nais ko sinab- pong sagutin yung isang katanungan nyo. Alam nyo, yung mga investigasyon na nangyari, hindi naman po totoo na yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Sapagkat, papaano mo iimbestigahan yung sarili mo? Huwag na natin itanggi na yung nangyaring trilyong nakawan na ito sa Kabanang Bayan ay hindi pwedeng magawa ng iilan lamang. It's a collaboration between the executive and the legislature. Okay. So, kagaya ng sinabi nyo, dahil ibinaba yung material cost, walang bidding na naganap, o kung may bidding man, ito'y puro failed bidding. Ito'y Marami sa pong failed kabuuan bidding. ng ating bansa. So, hindi naman pala, kagaya sa distrito ko, walang bidding na nangyayari. Hindi naman pala dahil ako'y napili lamang. Doon sa distrito nyo, ganun din po ba? Well, hindi ko po alam, pero wala na po akong pakialam doon. Ang mahalaga po, bilang kinatawan ng aking lungsod, ay makapag-contribute ako sa pagtatama ng proseso ng ating pamahalaan. Dahil magkaroon man o mawalan ng proyekto yung aking distrito, kung ganito naman ang nangyayari sa ating bayan, maapektuhan po yung kinabukasan ng buong sambayanan, kasama na po yung mga kabataan at mamamayan ng aking distrito. So, ang pagbaba ng material cost, nasabi niyong hindi makatotohanan dahil ba hindi kinuha yung tamang presyo? Bakit naman po gagawin yun na hindi kukunin yung tamang presyo ng mga materyales na gagamitin? Hinabol lang ba talaga yung statement ng ating Pangulo na ibaba ng 50% at yun yung ginawa? Yun po ang aking palagay, Madam Speaker, na upang mahupa ang galit ng mamamayan ay kailangan gumawa ng mga knee-jerk reactions. Tulad po nung pagtanggal ng 265 billion pesos
para sa flood control sa buong bansa. Ito po ay napakamali sapagkat marami po sa mga proyekto na ito at ay matitino at lubang kailangan. At makikita natin ang resulta ng pagtatanggal na ito ngayong tagulan. Now, nabanggit nyo rin po dun sa inyong privilege speech that there is a backlog of 180,000 classrooms dito sa ating bansa. Diyan ba sa inyong distrito, sa Caloocan po ba, meron din pong backlog o ito naman ay limitado lamang sa mga probinsya? Yung pong 180,000 backlog ay ayon po sa Department of Education. At tunay naman po na kailangan sumabay sa pagdami ng populasyon ng mga kabataang nag-aaral sa public school ang pagpapatayo ng public school. Nang una pong nagkaroon ng zero backlog sa ating bansa ay noong 2016. At ngayon po, dahil sa pagdami ng mga bata, dami ng populasyon sa public school, sa kahirapan ng buhay na lumilipat na yung mga nasa private sa public school, ngayon po sa population ng public school students ay 180,000 na po ang backlog. Diyan po ba sa distrito nyo, in your estimate, do you have a backlog of school buildings or classrooms? Sa aking distrito po, sa Caloocan 2nd District, dahil nung panahon po ni Pangulong Aquino na kapartido po sa Liberal Party, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ang maging priority projects na maidala ng pamahalang pambansa pati po ng PAGCOR sa aking distrito ay mga paaralan. Noong ako po ay bumaba, after 3 terms, noong 2022, halos 90%, 10% na lang po ang backlog. Maswerte pala kayo ngayon, dyan. ngayon po, bumalik na naman dahil dumadami po yung Okay, populasyon. kaya ko ito naitanong dahil sa aking distrito, naalala ko nung ating hinahanda ang budget for 2026. Isa sa una kong pinag-aralan dahil gusto ko ngang makatulong rin at may angat ang numero ng classrooms dito sa sa aking lungsod at sa aking distrito, pinatawag ko yung aming DepEd supervisor para tanungin kung ilan ang backlog namin sa classroom at kung kailangan ng school buildings. At ako'y nabigyan ng listahan. Yung listahan na yon, during the budget deliberation, ay aking nilaban na mapondohan. Ngunit dahil sa kalungkutan, hanggang ngayon, nung fina-follow up ko, ang sabi sa akin, unimplementable. Nagtaka ko bakit magiging unimplementable samantalang ang listahan nagmula mismo sa DepEd. Hindi na ako namili dahil ang importante para sa akin madagdagan ng school buildings at classroom ang aking distrito. At yun naman ang aking gusto at yun ang gusto kong may paglaban. Ngunit nakakalungkot lang, ngayong pina-follow up ko ay hindi raw maaaring pondohan. Ngunit nasama ko sa pagpapondo. Ganyan din po ba experience nyo sa distrito nyo? Alam niyo po, mula nung ako po'y nagsasalita at bumabatikos sa pamahalaan, hindi na po ako umasa. Para hindi na po sumama ang aking loob. Kailangan lang po nating maunawaan at ipaunawa sa ating mga mamamayan na hindi dapat nag-aabuso ang Kongreso. Bakit naman po kayo nawala ng pag-asa? Yung classroom hindi naman para sa inyo. Ang pinakamahalaga Ito para sa po, mga estudyante. Ang pinakamahalaga po, hindi lang naman po ngayong termino ng ating Pangulong Marcos, maging nung termino ng Pangulong Duterte, hindi po talaga equitable ang distribution ng government resources. Kung sino yung malakas, kung sino yung laging yes, kung sino yung may mga katungkulan. Yun po yung makikinabang. At hindi po naaayon ang pagpili sa mga proyekto sa tunay na pangangailangan ng sambayanan. Well, pero ako may umaasa pa rin dahil naalala nyo, nung budget deliberation, meron naman tayong mga naipaglaban ng mga proyekto na para sa distrito. Naisama rin yan sa GAA. Pag naisama sa GAA, ibig sabihin, napondohan at mapopondohan. So,
Base po sa iyong mga statement, parang nawalan na kayo ng pag-asa. Sa tingin nyo ba hindi na magiging totoo? Saan po mapupunta? Hindi po. Yung pondong nailagay sa iyong distrito. Yung pong may line item, obligado po ang gobyerno na ito ay patupad. Kung hindi po, lalabag sila at pwedeng dumulog sa hukuman. Pero ang nangyari po sa Department of Education, naging lump sum po yung appropriations for school buildings. So ito po ay nasa discretion ng DepEd kung saan po nila ilalagay. Kaya wala na tayong magagawa kundi umasa tayo na magiging patas si Secretary Sani Angara. Now, paano naman po yung mga proyekto, mga tulong sa inyong mga kadistrito? Paano yung mga nagkakasakit? Meron pa ba ho kayong nai-refer at natutulungan naman sa mga ospital? Ay, hindi. Yung, ano na po yun, Madam Speaker, para sariling gastos na po yun. Konting tulong, konti-konti. Pero yung inaasahan natin na, di ba po, nakita naman natin na sa special provisions ng ating GAA, bawal na mag-endorse yung mga congressman. So, hindi na pwedeng mag-endorse, pwede siguro makiusap sa mga departamento. Hindi ko lang alam po, pagka yung leadership, pagka paborito nila, kung meron, dahil may mga nakikita po akong papeles na may mga endorsement for several millions of pesos para sa MAIP-IP. Now, but the bigger picture is actually the economy. And in fact, I agree with you. The inflation is currently at 7.2 and projection is that it will go up as high as 7.8 or 8%. GDP for April was 2.8 and in May, bababa pa rin ito. Now, pero meron pa naman pong 2 taon. Now, sa palagay nyo, ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya? Pwede pa naman may address to dahil ba sa too much political noise o walang concentration sa pag-aangat ng ekonomiya? Ano ho ba sa palagay nyo? Well, mahirapan po sapagkat, for example, wala namang public spending, walang procurement. Kung magpo-procure ngayong May, June, so tagulan na po at mahirapan nang ma-implement yung maraming proyekto sa infrastruktura. Bukod po dyan ay umasa po sa ang gobyerno ginagasta yung pera sa ayuda. Bukod po dyan, bumaba ang koleksyon. Kaya hindi po natin alam kung nakakasabay ba sa hirap ng buhay ngayon, nakakasabay ba yung collection dun sa mga dapat pagkagastusan. At may mga sapantahan nga kaya hindi tinutuloy yung mga programa at proyekto sapagkat wala namang sapat na salapi ang pamahalaan para sa pagbabayad ng mga proyektong ito. Ayon po sa mga kontratista na mga nakakausap ko, mayroon po mga kontratista na yung mga last year accomplishments nila ay hindi pa nababayaran. At kung bayaran sila ay pakaunti-kaunti lamang. But, Madam Speaker, pero sa aking pakiwari, hindi naman pwedeng through public spending lang para maiangat ang ating ekonomiya. Dahil ang importante rin is yung mga FDI, foreign direct investment. Ano na ba ang kinakalagyan? Paano po tayo makakapag-track ng foreign direct investment? I think that would also help the economy Gaya if po there ng- is a policy towards that goal. Madam Speaker, gaya po na sinabi ko kanina, bumaba po ng negative 23% ang index ng investments confidence sa ating bansa. Dahil po ito sa primarily corruption. So sa inyong opinion, ano ang dapat gawin? Ang kailangan po, yung economic problem natin ay naging bunga ng ating political problems. So dapat ang Pangulo, para sa aking opinion, ang dapat niyang institute ay political reforms. At hindi po ito magiging posible kung ang gagawin ay magbigay lang na magbigay ng ayuda o kaya mag-inspeksyon na lang na mag-inspeksyon ng mga proyekto. Ito po ay, sa tingin ko, ay optics rather than genuine reforms that may spark economic development. Now, base po sa inyong sagot,
dapat gawin political reforms. Di ba sobra-sobra na nga ang politika dito sa ating bansa? Kung political reforms na naman ang gagawin, baka lalo tayong bumagsak. What about economic reforms, economic policy concentration? Alam Ano niyo bang po, political reform mga... maraming pinangako ang ating Pangulo ng mga political reforms na hindi naman natupad. For example, the anti-political dynasty law na pinangako niya na as a priority legislation. Ang ginawa po, ang ipinasa ay isang batas na nag-institute ng nagli-legalize ng political dynasties. Pinangako niya po yung kadena. Pero hanggang ngayon po ay hindi umuusad dito. Pinangako niya po yung Independent People's Commission na mag-iimbestiga ng mga corruption sa infrastructure at national budget. Hindi rin po natupad dito. Yeah, pero Madam Speaker, Yan po yung pinakamalaki dahilan kung bakit bumaba ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa ating bansa, maging lokal, maging national, maging international. Sapagkat kung may malaking corruption na nagaganap na hindi nasasagot o napapahinto ng pamahalaan, ay talaga pong pupunta nila sa ibang mga bansa na mas maayos ang estado ng pagninegosyo. okay, now, pagdating sa accountability, sang-ayon ako sa inyo yan, that it might be able to help lift our country pagka maipapakita ng ating pamahalaan that there is true accountability. Pero pagdating sa political dynasty, hindi lang kasi dependent sa legislature yan, hindi lang dependent hindi dependent sa presidente, because both the Senate and the House has to come up first with an acceptable legislation in this particular matter. At yan pending. So, in the long term, maaring it might help lift the economy later on, pero masyado pang matagal yan. Pero in the short term, what should we do to help the economy go afloat? Wala po ako nakikita na short-term solution na ginagawa yung ating pamahalaan. Gaya po na sinabi ko, hindi ako naniniwala na maski yung pinakamagagaling na economic managers natin ay may magagawa pang paraan para makarecover yung ating ekonomiya sa dating estado o sa estado ng mga kalapit nating bansa. Dahil sa nalika na problema nitong pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. Kaya po, ang pinakamagandang magagawa natin, ihanda natin yung kinabukasan sa pamamagitan ng mga political reforms. For example, yung ano yung mga mali sa government structures, yung kailangan na sigurong baguhin ng mga provisions sa 1987 Constitution na pumipigil sa pag-angat ng ating bansa, siguro po ito yung dapat na unahin ng ating pamahalaan. Ito yung legacy na madali-daling magagawa ng ating Pangulo. Pero alam nyo naman po, ng taong bayan allergic if we start tinkering with constitutional provisions. Not now, but we just prepare, simulan natin ngayon para maipamana natin sa successor ng ating Pangulo ngayon. We can form a commission that will study possible revisions in the Constitution, recommendation for a constitutional convention after the term of the President. Now, It should start now. lastly, base sa iyong privilege speech at mga sagot, parang nalulungkot naman ako at parang nawawalan na kayo ng pag-asa. Ganun ba yung tingin nyo? Walang pag-asa? O meron pa naman 2 taon upang maiangat natin Kaya nga yung po, ating bayan? kaya nga But po, we all should be able to help and contribute. kaya nga po, kung narinig niyo po yung aking speech, sabi ko, sa July 27, hihintayin ko po, kikinggan ko ng mataimtim, ang sona ng Pangulo upang masagot niya kung ano pa magagawa niya sa 24 na buwan ng kanyang termino. Okay. Sana naman po, wag con us. Salamat po. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker,
I move to recognize the gentleman from the 1st District of Batangas, Representative Leandro Ligardo Liviste, for his interpellation. The Honorable Leandro Levis is recognized for his interpellation. Thank you, Madam Speaker. Una po sa lahat, saludo po ako kay Congressman Egay Irice, isang veterano na sa Kongreso, pero hanggang ngayon ay hindi nawawalan ng pag-asa at idealismo na lumalaban para sa reforma sa Kongreso. Bilang bagong congressman, napakalungkot na makita ang korupsyon sa ating gobyerno, kaya gusto ko pong tanungin si Congressman Irice, paano hanggang ngayon napaka-hopeful at idealistic pa ninyo? At ano pa ang naiisip ninyong mga posibleng solusyon from which you get your hopefulness? Well, ayoko naman po magmarunong pa sa pagdating sa economic managers ng ating Pangulo. Kasi ang aking idea po ay simple lang. Yung economic problem natin ay bunga ng mga political problems natin. Tulad nung yung paghahati ng bilyon-bilyon sa mga politiko, sa Kongreso, sa Senado. Kaya po yung mga proyekto na dapat sana ay talaga namang pinag-aralan na, katulad ng Metro Subway, katulad ng Clark to Alamba Railway, at maraming pang iba, natanggal yung pondo, inilagay po sa mga maanumalyang proyekto tulad ng flood control at yung mga proyekto na malalaki ang kickback. Oh. May political problems po. At gaya po, pangalawa, nangako yung Pangulo, sabi niya, priority niya yung anti-political dynasty. Pumalakpak pa nga ako, pinuri ko pa siya. Pero, nung lumabas po yung inaprubahan ng Kongreso, prostituted at unconstitutional po yung lumabas na. Ibig po sabihin, napakalayo nung Senado at bersyon ng Kongreso, pagdating sa BICAM, wala na po. Matutulog na lang yan hanggang 2028. So, ibig ko pong sabihin, kinakailangan pong maging sincere ang Pangulo dun sa mga political reforms na ipinapangako niya. Natatandaan ko po ng trillion peso march. Yan po ang sigaw ng sambayanan. Tinigaw yan. Mga pare, kami po sa Liberal Party, yung mga non-government organization. Dahil sa galit ng tao dito sa trilyong pagnanakaw na ito, nangako ang Pangulo. Ipapasa natin ang anti-political dynasty law. Pero, nung nakita, baka naramdaman, umuho na galit, pwede nang hindi to pa rin ang pangako. Nakailang speech na tayo dito sa plenaryo, Mr. Speaker, tungkol sa mga isyong ito. Pero patuloy po kayong lumalaban para sa mga solusyong ito. Ibig sabihin po ba, naniniwala kayo na kaya pa na masolusyonan ang mga problemang ito ng kasalukuyang administrasyon at sa loob ng 2 taon, maging maganda ang legasiya ng kasalukuyang administrasyon? Well, nasa kanya po, nasa ating Pangulo, kung gusto niya pong magkaroon ng legacy. But I don't think that economic prosperity in his term will still be possible in 24 months. I don't think so, with all the problems. So, kung hindi naman economic prosperity yung kaya niya ibigay sa atin, at least sana po mabago yung uri ng politika natin dito sa ating bansa. But Kasi realistically, po, alam ko, wala akong Pangulo dahil mababa yung trust rating niya, kailangan niya yung mga political families. speaking concretely though, Mr. Speaker, tungkol sa mga kayang magawa pa ngayon. Sa tingin niyo po ba, Mr. Speaker, kung magkakaroon ng cabinet reshuffle, maaari ito po ba kaya ang magiging catalyst para tumaas ang trust rating ni Pangulong Marcos? Alam niyo po, ito na, sa mga nadaanan kong mga administrasyon, ito na po yata yung administrasyon na papalit-palit ng mga cabinet members. Executive Secretary lang po, 3 beses na tayo. Pangatlong beses na nagpalit. So, alam niyo, pag ikaw ay na-appoint bilang isang secretary, yung mga first 6 months to 1 year, nag-aaral ka pa lang yan. 24 months na lang si Presidente. Kung magpapalit-palit pa siya, ano pa magagawa?
Kaya ibig niyong sabihin, Mr. Speaker, kahit anong gagawin natin, hindi tataas ang trust rating o kung mag-a-appoint ng mga magagaling na mga sekretaryo sa kabinete, tataas kaya ang trust rating ng administrasyon? Sa experience ko po sa pamahalaan, kung ikaw talagang magaling, ay hindi ka na papasok. Bakit ka papasok sa isang sakit ng ulo? Kaya ang ibig niyong sabihin, sir, hindi na makakakuha ng mga magagaling na mga appointees ang administrasyon? Sana naman, may mga makukuha pang mga magagaling. At this point in time, kung kukwentahin mo yung 24 months, para napaka-mahirap na. Anyway, we still hope for the best, sana. Pero ang isang batas lang na pwedeng makapagpabago ng uri ng politika natin. For example, baguhin lang natin yung sa election law. I-require natin lahat ng candidates mandatory magpa-participate sa debate. Pag hindi nag-participate sa debate, disqualified. Naku, maraming mga kababayan natin ang matututo na bumoto ng tama. Isa lang yon. Pero malaki ang impact para sa kinabukasan ng bayan. Mabuti at si Congressman Erice ay nag-iisip pa ng future reforms. Para naman sa mga naghihintay ng mga reforma ngayon, ano po kaya ang mga low-hanging fruits, Mr. Speaker, na maa-aksyonan ng administrasyon ngayong taon? Well, wag na pong sayangin yung salapi ng bayan. Alam nyo, nagiging mentalidad ng mga kababayan natin, ayuda, ayuda, ayuda. Ang inaasahan nila sa gobyerno ay magbigay nila ng pera. Kaya po nangyayari, ang binoboto nila yung makapagbigay ng pera. Hindi yung makapagbibigay ng tamang direksyon, may sapat na kakayahan at kaalaman para iangat ang bayan. Dito kaya sa Kongreso, Mr. Speaker, we can do more to stop corruption by serving as a check and balance on the executive. Nabanggit niyo po kanina sa Caloocan, may mga namimigay ng ayuda ng 5,000 na ang nakakarating lang sa mga beneficiaries ay 1,500. Totoo po ba ito? At kung totoo, ano po ang magagawa natin tungkol sa korupsyon sa pamimigay ng ayuda? Yan na nga po kasi wala naman talagang absorptive capacity ang mga ahensya ng gobyerno para ma-monitor yung malawakang pagbibigay ng ayuda. Kaya nangyayari ito, it's systemic. Wala naman po tayong listahan ng mga talagang nasa extreme poverty na kailangan makinabang na ito. Ang nabibigyan lang po dito ay yung willing na magpahati. Pagka 5,000, sige, payag ka ba? 1,500 ka lang, payag na, kaysa wala. Yan po yung nagiging kaisipan ng mga mamamayan ngayon at sayang po yung pera na magagamit sana natin sa kalusugan, sa edukasyon, sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Napupunta lang po sa wala at nagpapasama pa sa kaisipan ng mga mamamayang mahihirap na Pilipino. Kaya matapos ng mga privilege speech na ito, ano po ang magagawa natin para matigil ang korupsyon sa pamimigay ng ayuda? Ano po ang ipin ba ng Kongreso para sugpuin ito? Well, siguro po dapat na sa budget deliberation sa 2027, for 2027 budget, siguro yan ay isang input na maaari nating ika nga ay maitanong sa mga namamahala ng ayuda sa ating pamahalaan. Tungkol naman po sa implementation ng mga DPWH projects, napapag-usapan din natin na maraming mga hindi pa na-bid out o na-failed bidding at ito din ay isang dahilan kaya nasabi ninyo na mabagal ang ating ekonomiya ngayong taon. Ano po kaya ang pwedeng magawa ng DPWH ngayon? At sa example ng sarili niyong distrito sa Caloocan, ano po kaya ang nakikita niyong solusyon? Siguro po ang una nating bigyan ng pansin. Ano ba talaga ang kakayahan ng pamahalaan para magbayad ng mga proyekto na nagagawa? Sapagkat magpapabid tayo, pagkatapos po, mag-i-implement ng proyekto, tapos hindi naman matatapos dahil
hindi nababayaran yung mga kontrapista. Which I think this Congress should really seek transparency from the Department of Budget and Management, Department of Finance, and the Department of Public Works. Ano ba talaga yung kakayanan para mabayaran at ma-implement yung mga proyekto na yun? Pero para sa mga proyekto na napondohan na sa 2026 GAA, at ito din po ay isang subject of interest para sa maraming mga kongresista na narito ngayon. Ano po ang tingin ninyo dapat mangyari para mas mapabilis ang implementasyon ng mga proyekto? Lalong-lalo na po ang nabanggitin yung example na classroom backlog, na napakarami ang mga classrooms na nasa GAA pero hindi pa ipinapatupad. Alam niyo po, iba yung napondohan, iba yung cash component. Sa 2026 national budget, I think 6.79 trillion. 1.7 trillion po nun uutangin. At yung pong projection na 5-point-something trillion ay hindi natin alam kung na-realize ba. Magkakalahating taon na, mabagal ba sa bagal na ekonomiya, baka naman yung projection ay hindi na-realize. So, saan kukuha ng pera? Yan po yung problema. Siguro dapat maging transparent ang gobyerno kung madadagdagan yung 1.7 trillion na projection na uutangin for the 2026 national budget. It's a complex problem. Hindi po ganun kasimple. Kaya kinakailangan talaga yung transparency ng Executive Department pagdating po sa pondo ng ating bansa. Panghuli po, Mr. Speaker, what I take away from your answers is napakalaki ang nasasayang na pondo ng bayan at the same time, kulang din ang koleksyon natin kaya lalong-lalong kailangan mag-fiscalize ang Kongreso sa mga gastusin ng ehekutibo. Ngunit pag tayo ay nagsasalita lang po dito sa plenaryo, baka hindi natin masyadong nasa-scrutinize ang mga miyembro ng kabinete at ang mga paggamit nila ng mga budget. Ano pa sa tingin ninyo ang magagawa ng Kongreso para ma-improve ang utilization ng mga executive department agencies sa kanilang mga budgets ngayon bago pa ang budget season? Sa ngayon po, wala tayong magagawa. Talagang ang ating pangunahing tungkulin ay legislation at oversight. Siguro po, pwede sa oversight function natin, pwede nating tanungin yung executive. For example, yung narinig ko yung inyong 8 billion, may get, yung tig 200,000 per barangay. Nakita ko po yun po, sayang lang. Sayang lang yung pera na yun. Bakit? 200,000, 100,000, 5 scholar na tig 20,000. Ang mamimili, yung barangay. Di ba? Hindi CHED. Hindi yung pong mga eskwelahan. Anong kinalaman ng barangay sa pagpili ng mga magiging scholar? Kaya magiging reklamo lang. Biro mo, 50,000 yung estudyante doon sa barangay, pipili ng 5. Di sasabihin lang ng mga taong pinili lang yung mga kamag-anak ng barangay. So sayang lang po yun. Dapat yun ibinigay sa mga karampatang ahensya na alam kung sino yung pipiliin. Yung pinakamahirap, yung talagang pakikinabangan yung pondo na yon. Pangalawa, 100,000 per barangay. Bahala na kayo, sabi ng Pangulo, kung saan nyo gagamitin yan. Alam naman natin yan. Ako po 50 taon ng politiko. Pagka 100,000 yung binigay mo sa barangay, swerte na yung pakinabangan yung kalahati nun ng mga mamamayan. So on a final comment, Mr. Speaker, would you support Congress calling for an inquiry into the ayuda programs and alleged discrimination in the distribution of government ayuda? And would you also support calling for the DPWH to give more updates to members of Congress on the release of funding for the budgets of the projects in their districts? And lastly, if I can also just combine it in this final comment of mine, I believe that there's a large number of acting members of the cabinet who have not yet undergone the process of confirmation at the Commission on Appointments. So would you support a more assertive stance from Congress in terms of making acting members of the cabinet go through the Commission on Appointments? Opo, anything that would provide transparency, I will support it. Thank you, Mr. Chair. Thank you po. Majority Leader.
Madam Speaker, I move to extend the privilege hour for another hour to allow other members who registered as well as to continue with the interpellation. There's a motion to extend the privilege hour. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Majority Leader. Madam Speaker, I move to recognize the gentleman from Navotas, the Honorable Tobias Toby M. Chanco, for his interpellation. The Honorable Toby Chang is recognized for his interpellation. Madam Speaker, is our dear colleague Congressman Erice willing to answer a few questions? Yes, of course. My honor to answer, Madam Speaker, a question from a distinguished colleague since 2019, Kopong-Kopong. Madam Speaker, dear colleague, tama po ba na talagang bago bumalik po yung kumpiyansa ng ating mamumuhunan, maging lokal man o national, dapat magkaroon ng konting reset yung ating gobyerno? Tama po kayo dyan. At kahit po sa isang negosyo, kung nagkaroon ng problema, kailangan magkaroon ng reset. Ganon din po sa ating bayan. Pinakamalaki. Ang problema po kasi iniiwasan natin eh. Iniiwasan yung katotohanan. Pangalawa, nais pagtakpan. So, alam nyo, pagkabulok, kahit na pabanguhin mo pa yan, aalingasaw pa rin. Kaya po, hindi matatapos ito. Nangangarap lang po tayo na makakalimutan itong pinakamalaking nakawan na ito sa kasaysayan ng ating bansa. Aalingasaw at aalingasaw po ito. Maaring isang linggo, isang buwan, hindi mapapag-usapan. Pero may mangyayari eh. Dahil sa nangyari na ito, may mga consequence sa governance na magpapabalik at magpapabalik na ito. Mulit-muli, aalingasaw. Kaya kailangan po, ang gawin natin, kayuri natin, ang una natin gawin, huwag tayong maging in denial. There is a problem. How can we solve the problem if we will keep on denying that there is a problem? Di ba? Kailangan kayurin natin ang bulok, itapon natin, at pagalingin natin ang sugat. Maraming salamat po, Madam Speaker, dear colleague. At siguro ang dapat ako po, ang humble opinion ko, talagang ang dapat pagsibulan po nito, talagang pagdating po ng SONA o bago dumating yung SONA, talagang dapat may makulong na big fish. Kung hindi po kasi, baka masyado nang mainip ang ating mga kababayan. Tama po ba? Sa ngayon po, hindi ako maasa na magkakaroon na makukulong na big fish. Bakit? Nung tinuro si Saldico, anong sinabi ni Saldico? Involve kayo lahat. Lahat ay pakukulong, lahat ng aakusahan, sasabihin niyan, involve kayo lahat. So pag may nakulong, malaking gulo. At sa tingin ko po, ang pinakamagandang gawin ng Pangulo, bigyan ng pag-asa ang ating bayan, ayusin yung political reforms para hindi man maganap yung pagbabago sa panahon niya, siya naman ang nag-reset ng ating gobyerno sa susunod na administrasyon. Bigyan niya ng pagkakataon yung mga Pilipino na makapili ng tamang mga leader sa pamamagitan ng mga political reforms. Sa tingin ko po, ito na lang ang magagawa. For example, bibigyan na kita, I will be very candid. Maraming takot na takot kay BP Sara. Dahil malakas. Ako po, di ako natatakot kung may debate at ang kukunin nating kandidato ay magaling. Lalabas yung totoo. Mananalo. Yung tama. Hindi na kailangan mag-impeachment. Hindi na kailangan mag-imbento. Mga madriaga. Hindi na kailangan ng mga kung ano-ano pa na nagkakagulo sa
sa Senado. Simple lang. Bigyan natin ng kakayahan yung mamamayang Pilipino na makapili ng tamang leader. Madam Speaker, dear colleague, doon po siguro kami hindi nagkakatugma ng aking kaibigan na si Congressman Erice dahil ako po ay umaasa pa na bago dumating po yung SONA ay may makukulong. Dahil hindi po pwedeng iwasan itong problemang ito, lalo pong iwasan at lalong patagalin, lalo lang tayong nahihirapan. Kaya po ay umaasa, pero siguro hindi na po ako makikipagtalo doon. Malalaman na lang namin pagdating ng SONA kung may makukulong o hindi. Madam Speaker, nananalangin po ako na magkatotoo yung pag-asa ni Congressman Chanco. Ang panalangin ko lang po, sana hindi kaming dalawa yung makulong. So, hindi po. Tayo naman dalawa ay pareho naman tayo na palagi tayo nagkakaintindihan na ang ating pagpuna ay hindi naman sa paninira. Kung hindi, ang pagpuna ay para masabi kung ano yung sa tingin nating tama. Dahil minsan, yung mga nakapaligid po ay ayaw magsabi ng masakit na katotohanan. So, kung wala pong gusto magsabi ng masakit na katotohanan, tayo ng dalawa ang gumagawa na magsabi ng masakit na katotohanan na minsan naman po ay minamasama na wala naman tayong masamang intensyon dahil ang gusto po natin is maibsan yung kahirapan na hinaharap ng ating mga kababayan. Yung nagsasabi po ng katotohanan, madalas naman sa kasaysayan, iyan yung napapahirapan. Ngayon, ito po ang aking iniisip na gusto ko po magtulungan po sana tayo dahil tila dapat pababain po natin yung political noise para makagawa tayo ng batas na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. Dahil sabi nyo nga, hirap na po. Sabi nyo po, pataas ang presyo ng bilihin, pababa ang growth natin. At siguro, hindi magiging sapat yung talagang economic spending lang ng gobyerno. Kailangan din dito kasabay ay mapababa yung political noise para ang ating mga namumuhunan ay mag-invest ulit, maglabas ng pera para magkaroon ng trabaho yung ating mga kababayan. Tama po. If there will be serious political reforms, bababa po yung political noise. Sa tingin ko po. Kaya nga ako po ay kritiko ng Administrasyong Marcos. Kritiko na po ako nung panahon pa ng kanyang ama. Kasama ako sa EDSA. At ako ay madalas na oposisyon. At sabi ko po, kung itong last 2 years ng Pangulo, kung meron lang po genuine political reforms, itong sa SONA, may maririnig lang ako na mag-i-implement siya ng reforma na makapagpabago ng bansa natin. Luluhod ako sa kanya. At di niya na ako maririnig ng pagbatikos sa kanya. Political reforms, baguhin natin ang konstitusyon after his term. Pero ngayon pa lang, simulan na natin yung proseso na ito. Bigyan niya ng pagkakataon ng political maturity, yung mga botante sa pamamagitan ng requirement para sa debate ng mga kandidato. Palagay ko po, yun lang, okay na sa akin. Palagay ko po, may mararating na yung mga pag-reforma na yan. So yun lang po, Madam Speaker, dear colleague, yun lang po ang aking maiksing interpellation sa ating kasamahan dito. At sana po, sa panahon po na tayo nakasinadi, makaisip po tayo ng mga batas na makakatulong sa ating mga kababayan at kung meron kayong panukala, ako po ay willing mag-co-author sa mga batas na yon para lang talagang, hindi po kasi tayo tatagal ng 2 taon ng ganito at sasabihin na hintayin yung susunod na eleksyon. Dapat makaalis po tayo dito sa problemang ito sa lalong madaling panahon. Yun lang po, dear colleague. Salamat po. Thank you, Madam Speaker. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.